Kumusta mga Lods at maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayon ay ating ipagpapatuloy ang Chapter 3 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Bigla namang niyakap ng kaibigan ni Kuijing ang ating bida sabay tanong kung ito ba yung lupa na nabili niya at kung ano ang itatayo dito. Galit na galit naman ang ating bida at napasabi sa sarili na oras na niya para maghiganti sa mga ginawang pangluloko ni na Kuijing sa kanyang past life. Sinabihan naman ng ating bida ang babae na umalis dahil wala siyang paki kung ano ang itatayo niya dito at sabay balik sa pagtatrabaho. Hindi naman makapaniwala ang kaibigan ni Kuijing na nabigo ang kanyang planong akitin ng ating bida para lang mapasa kanya ang lupain. Kinagabihan, sa bahay ng ating bida, siya ay nag-iisip ng paraan kung saan siya makakahanap ng karagdagang pera dahil kulang ang kanyang 3 milyong nakuha mula sa pagsangla ng bahay sa bangko. Nakakuha naman siya ng ideya na ibenta ang bahay sa maraming tao. Total, hindi na ito mahalaga dahil malapit na ang apocalypse. Kaya napagdesisyonan niyang ibenta ang bahay kahit ito ay nakasanla na. Bigla namang may kumatok sa pintuan ng ating bida. Pagbukas niya, isang matandang lalaki ang bumungad. Ang kanyang kapitbahay na nakatira sa unang palapag. Paulit-ulit itong bumabalik dahil nais nitong bilhin ang bahay ng ating bida. Nagpasaring pa ito tungkol sa pagpunta ng ating bida sa bar kagabi. Ngunit alam ng ating bida ang tunay na pakay ng matanda na pilitin siyang ibenta ang kanyang bahay. Nagulat naman ang matanda nang pumayag ang ating bida na ibenta ang kanyang bahay. Ngunit may kondisyon. Kailangang magbayad muna ang matanda ng 5 milyong yuan bilang pambayad ng bida sa mortgage ng kanyang bagong bahay. Hindi rin agad ibibigay ng bida ang kanyang bahay dahil titira muna siya rito sa loob ng 6 na buwan. Dahil mukhang nagdadalawang isip ang matanda, tinakot ito ng ating bida, sabay sabing binabawi niya ang kanyang mga sinabi at kalimutan na lang ang lahat. Agad namang pumayag ang matanda, ngunit kailangan nilang pumirma ng kontrata upang matiyak na walang bawian na magaganap. Pumayag naman ang ating bida na lumagda sa kontrata, habang sa isip niya ay natatawa ito at sinabing mamamatay na lang ang matanda sa kahihintay sa kanilang bahay. Pagkatapos nito, napatingin ang ating bida sa kanyang cellphone. Hinihintay na pumasok ang 5 milyong bayad ng matanda at ang 3 milyon mula sa pagsangla ng kanyang bahay mula sa bangko. At upang makumpleto na niya ang system task at makuha ang gantimpala. Kinabukasan, pumunta ang ating bida sa isang grocery store upang bumili ng mga food supplies. Nagulat naman ang mga tao sa kanya dahil sa pagbili niya ng napakaraming grocery items habang may ilan na nagsasabing huwag siyang lapitan dahil mukhang nasisiraan na ng ulo dahil sa paniniwala sa mga haka-haka na malapit na ang katapusan ng mundo. Samantala, nakumpleto na ng ating bida ang task at pumili na siya ng gantimpala. Ang napili niya ay ang Protagonist Supply Box na may lamang Level 1 Space Ring, isang singsing na kayang mag-imbak ng anumang bagay at napapanatili ang oras sa loob nito. Labis itong ikinasaya ng ating bida dahil hindi masisira ang mga fresh food na ilalagay niya roon. Maya-maya, nagbigay muli ang system ng panibagong task. Habang tumitingin ang ating bida sa task, dumating ang manager ng tindahan kasama ang 2 security guard na sumigaw ng sino ang nanggugulo sa tindahan. Agad namang nakilala ng manager ang ating bida at ganoon din siya. Laking gulat niya nang makitang ang manager pala ay ang dati niyang kaklase sa high school na siyang tao. Isa itong bully na kilala sa pang-aapi ng mahihina ngunit duwag naman sa mga malalakas. Isa rin siya sa mga nambuli noon sa ating bida. Kaya hindi inaasahan ng ating bida na makakasalubong pa niya ito. Sinita ng manager ang ating bida at tinanong kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Sabay bantang kung hindi niya ibabalik ang lahat ng kinuha niya, ay hindi siya magiging mabait sa kanya. Sumagot naman ang ating bida na hindi pa rin ito nagbabago. Patuloy pa rin sa pambubuli ng mga mahihina at nilinaw niyang naroon siya para bumili. Muling nagbanta ang manager. Sinabing bayaran agad ang mga kinuha dahil kung hindi ay huwag siyang sisihin sa kung anuman ang maaaring mangyari. Agad namang pinatotal ng ating bida ang mga grocery items niya at umabot ito ng halos 1 oras bago matapos. Ang kabuuang halaga ay 56,883. Matapos iyon
agad siyang pinaswipe ng manager. Pagkatapos ng transaksyon, umalis na sana ang manager ngunit pinigilan ito ng ating bida. Tinakot niya ito na kung hindi siya hihingi ng tawad sa pagiging bastos nito, isasauli niya ang lahat ng grocery items na binili niya. Ayaw namang humingi ng tawad ng manager. Sa halip, galit itong sumagot at tinanong ang ating bida kung naghahanap ba ito ng gulo. Nagdemand naman ang mga taong naroon na humingi ng tawad ang manager sa ating bida. Sinabi pa nila na hindi sila aalis hanggat hindi ito humihingi ng tawad. At may ilan pang nagbanta na ipopost nila ang insidente sa TikTok kung hindi ito magsosorry. Ipinakita naman ng ating bida ang balanse sa kanyang account at laking gulat ng manager nang makita na mayroon itong 700,000 piso. Sinabi pa ng ating bida na kung hihingi ito ng tawad, bibili pa siya ng mas marami pang grocery items. Agad namang humingi ng paumanhin ang manager kahit labag ito sa kanyang kalooban. Pinangaralan naman siya ng ating bida na sa susunod ay huwag basta-basta magpadalos-dalos sa kanyang mga aksyon. Nagtanong pa ang manager kung bakit napakaraming grocery supplies ang binili ng ating bida. Ngunit agad siyang sinupalpal ng bida at sinabing wala na siyang pakialam doon. At sa katunayan, naghahanap pa siya ng mas malaking supply. Iminungkahi naman ng manager na may kakilala siyang nagbebenta ng grocery items ng bultuhan, ang dati nilang kaklase na si Jiang Shengzhe. Tinawagan niya ito upang ipaalam na bibili ang ating bida sa kanya. Pagkatapos, magkasama silang pumunta sa bodega ni Jiang Shengzhe. Pagdating naman nila sa lugar, may dumating na itim na sasakyang mabilis ang takbo at halos mabunggo ang manager. Ito pala ang may-ari ng bodega. Agad siyang nagtanong sa manager kung ang bida ba ang kliyente. Naalala ng may-ari ng bodega na ito pala ang dati nilang kaklase. Yung halos kakaunti na lang ang buto sa likod dahil sa matinding pambubuli nila noon. At dito natapos ang Chapter 3. Please like, comment and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 4.